DJ Serene. Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-sessions. At ngayon, may kwento akong tiyak magpapalakas ng inyong emosyon. Puno ng mga desisyon at sakripisyo, isang kwento ng isang misis na nawalan ng lahat para sa kanyang pamilya, pero may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Pumapalo sa mga tema ng pagtitiis, pag-ibig, at mga pangarap. Tunghayan natin kung paano nga ba ang buhay kapag ang pamilya mo ay nasa gitna ng lahat ng ito. Kaya, sit back, relax, at makinig ng mabuti dahil ang kwentong ito siguradong makakakonect sa bawat isa sa inyo. Let's go! Dear DJ Serene, ako po si Jake, 34 years old, isang dating masipag na ama at asawa. Pero hindi ko na po magagawang itawag sa sarili ko ang mga titulong iyon. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Parang kailan lang, kumpleto pa ang pamilya ko. Masaya kami kahit simple ang buhay. Pero dahil sa isang maling desisyon, nawala ang lahat sa akin. Ang asawa ko, ang anak ko, at ang respeto ko sa sarili ko. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Alam kong hindi ako humihingi ng kapatawaran dito, pero baka sakaling matutunan ng iba sa mga nakikinig sa inyo ang mga pagkakamali ko. Noong una, akala ko normal lang ang buhay namin. Si Mia, ang asawa ko, ay napakabuting tao. Hindi siya mahilig sa marangyang bagay at ang pinaka-importante sa kanya ay ang maayos at masayang pamilya. May anak kami, si Ella, na noong panahong iyon ay 5 taong gulang pa lang. Siya ang liwanag ng buhay namin. Isang bata na parang bumulusok ang buong kalangitan tuwing tatawa siya. Nagtatrabaho ako noon bilang isang sales manager sa isang kilalang kumpanya. Maayos ang sahod, pero minsan, nakakaramdam ako ng pagka-burnout. Ganun naman siguro talaga kapag nasa corporate world ka. Pero kahit ganun, uuwi ako lagi kay Mia at kay Ella, at pakiramdam ko, sapat na yon. Ang problema, minsan, ang sapat lang ay hindi pala palaging sapat. Ang una kong pagkilala kay Ma'am Sofia, o Sofia na lang para mas casual, ay noong naging bago siyang managing director ng kumpanya namin. Maganda siya DJ Serene sa paraang hindi mo maiwasang tumingin. Siya yung tipong confident, sophisticated, at nakakabilib kung paano niya kontrolado ang buong boardroom. Para sa tulad kong simpleng tao, parang imposible siyang maging abot kamay. Pero siguro nga may paraan ang tadhana na paglalaruan ka isang araw. Matapos ang meeting, bigla niya akong kinausap. Jake, great job on the presentation kanina. You really know how to sell your ideas. Sabi niya habang lumapit at ngumiti sa akin. Para akong kinuryente noon. Sanay naman akong makausap ng mga boss ko. Pero iba si Sofia. Iba ang presensya niya. Parang may bigat pero kaakit-akit. Thank you, ma'am. Sagot ko, medyo kinakabahan. Call me Sofia. Sabi niya, habang iniabot ang kamay niya. Napaka-casual niya pero sa loob-loob ko, hindi ko maalis ang kaba. Ang dali niyang makipag-usap parang ang gaan ng mundo niya. Pero simula noon, may kung anong kakaiba na akong naramdaman tuwing magkikita kami. Hindi ko alam kung bakit pero unti-unting nag-iba ang tingin ko sa trabaho. Dati, ginagawa ko lang ito para sa pamilya ko. Pero ngayon, parang may bago akong dahilan. At iyon ang dahilan ng simula ng pagkasira ng buhay ko. Simula ng araw na yon, hindi ko maalis sa isip ko si Sofia. Sa bawat meeting, sa bawat event, palagi siyang nariyan, nagbibigay ng komento at papuri na parang siya lang ang nakakapansin sa ginagawa ko. Jake, you've been doing great lately. Sabi niya minsan habang naglalakad kami palabas ng opisina.
I can see you going far in this company. Parang musika ang bawat salita niya. Noong una, iniisip ko na baka ganito lang talaga siya sa lahat ng empleyado, professional at encouraging. Pero sa paglipas ng mga araw, napansin ko ang mga bagay na kakaiba. Ang paraan ng pagngiti niya sa akin, ang simpleng pagdampi ng kamay niya sa braso ko kapag may sinasabi siya, at ang atensyon na ibinibigay niya na parang ako lang ang mahalaga sa oras na iyon. Siyempre, may parte sa akin na kinikilig, aminin ko na DJ Serene. Pero pilit kong sinasabi sa sarili ko na wala itong ibig sabihin. May asawa ako, may anak ako. Hindi ako dapat nagpapadala. Sa tuwing uuwi ako, si Mia ang sumasalubong sa akin. Napakaalaga niya, DJ Serene. Kahit pagod siya buong araw sa pag-aasikaso, kay Ella at sa bahay, hindi niya nakakalimutang itanong kung kumain na ako o kung kumusta ang araw ko. Han? Kumusta sa trabaho? Tanong niya isang gabi habang inilalapag ko ang bag ko sa tabi ng pinto. Okay naman, sagot ko, na parang normal lang ang lahat. Pero sa totoo lang, naguguluhan na ako, alam ko. Mali ang nararamdaman ko para kay Sofia. Pero bakit ganoon? Bakit parang hindi ko kayang pigilan ang sarili kong mag-isip tungkol sa kanya? Isang gabi, habang natutulog si Mia at si Ella, bigla akong nagising. Hindi ako mapakali, para bang may bumabagabag sa akin. Lumabas ako ng kwarto at umupo sa sala. Tinext ako ni Sofia. Simpleng message lang naman. Great job today, Jake. You're a rock star. Good night. Nagulat ako. Napangiti pa nga ako kahit hindi ko gusto, pero hindi ko ito sinabi kay Mia. Tiningnan ko lang ang text at ang kamay ko ay tila may sariling buhay nang sagutin ko ito. Thank you, Sofia. Good night too. Simple lang ang sagot, pero simula noon, parang mas bumilis ang mundo ko sa tuwing may message siya o may moment na magkasama kami. Ilang linggo ang lumipas, binigyan ako ni Sofia ng bagong project. Ito ang pinakamalaking account na hahawakan ko. Halos tumalo ng puso ko sa excitement pero sabay rin ang kaba. Jake, I'm putting you in charge of this. I know you'll do great, sabi niya, sabay ngiti. Thank you, Sofia. I won't let you down, sagot ko, pilit na pinipigilan ng kaba sa boses ko. Ang bagong project na iyon ay nangangahulugan ng maraming overtime, maraming gabi sa opisina, at maraming oras kasama si Sofia. Doon nagsimula ang mas malalalim na usapan, ang mas matagal na titigan, at ang mas malapit na koneksyon. Isang gabi, matapos ang mahaba naming meeting tungkol sa project, nagpasya si Sofia na sabayan ako sa pag-inom ng kape sa pantry. Nag-usap lang kami tungkol sa trabaho, pero habang pinupuno niya ang tasa niya, bigla niyang sinabi, Jake, alam mo ba? You're different from everyone else here. You're smart, hardworking, and charming. Natulala ako, DJ Serene. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pero bago ko pa man mahanap ang tamang salita, inabot niya ang kamay ko at bahagyang hinawakan ito. Keep it up, dagdag niya, sabay bitiw ng kamay ko at ngiti na parang wala lang nangyari. Pero sa loob-loob ko, iyon ang simula ng pagbagsak ko. Isa sa mga pinakamalaking project na hawak ng kumpanya namin ay kailangang i-present sa isang investor mula sa Singapore. Si Sofia ang lead, pero ako ang inatasan niyang maging right hand niya para sa lahat ng detalye. Jake, we need to stay late tonight to finalize everything. This has to be perfect, sabi niya habang nag-aayos ng mga papeles. Opo ma'am, sagot ko, pero iniisip ko rin si Mia. Nag-text ako kay Mia na gagabihin ako, dahilan ko ang trabaho. Okay Han, ingat ka, sagot ni Mia, na parang walang ideya sa kung ano talaga ang nangyayari. Pagdating ng 10:00, kami na lang ni Sofia ang nasa conference room.
Tahimik ang paligid, tanging tunog ng keyboard at printer ang maririnig. Nang matapos ang huling draft, tumingin siya sa akin at ngumiti. "You did a great job, Jake. This will impress the investors tomorrow," sabi niya, habang itinataas ang baso ng wine na bigla niyang inilabas mula sa ilalim ng conference table. Nagulat ako. "Ma'am, bakit po may wine dito?" Tanong ko, half joking. "I always keep one for moments like this," sagot niya habang tinagayan ako. "Come on, Jake. We deserve to celebrate a little." Medyo nag-aalangan ako pero uminom din ako. Konti lang naman, sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal ang pag-uusap namin, parang mas nagiging personal na ang mga usapan. "Jake, have you ever thought of what you really want in life?" Tanong niya bigla sabay titig sa akin. Napalunok ako. Gusto ko lang naman po ng maayos na buhay para sa pamilya ko." Ngumiti siya pero parang may nakatagong mensahe sa likod ng ngiti na yon. Sometimes you have to go after what makes you happy. Hindi lang yung para sa ibang tao. Bigla niyang inabot ang braso ko. "You deserve more than this, Jake," sabi niya, habang hawak ang braso ko ng mahigpit ngunit banayad. Hindi ko alam kung bakit hindi ko iyon inalis. Parang may magnet na humihila sa akin papalapit sa kanya. Sa gabing iyon, DJ Serene, naramdaman kong may pader na nahulog. Ang pader na nagsasabi sa akin kung ano ang tama at mali. Habang nag-uusap kami ni Sofia, biglang nagring ang cellphone ko. Si Mia ang tumatawag. Agad kong kinuha ang telepono, pero bago ko pa masagot, nagsalita si Sofia. "You don't have to answer that," sabi niya. Malumanay ngunit may diin. Si Mrs. ko po," sagot ko. Nag-aalangan. Ngumiti siya. Pero kita sa mga mata niya na hindi niya gusto ang ginagawa ko. "It's late, Jake. She'll understand. You're working hard for her, after all." Napaisip ako noon, tama nga ba siya? Napilitan akong ibaba ang tawag. Sinabi ko sa sarili kong tatawagan ko si Mia mamaya, pero hindi ko na nagawa. Sa halip, tinuloy namin ni Sofia ang pag-uusap hanggang madaling araw. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo akong naging malapit kay Sofia. Dumalas ang pag-text namin hindi lang tungkol sa trabaho kundi sa mga personal na bagay. "Han, bakit parang palagi kang busy lately?" Tanong ni Mia isang gabi habang naghahapunan kami. "Madaming trabaho sa office. Malaki kasi yung project na hawak ko." Sagot ko. Pilit na iniiwasan ang tingin niya. "Ganun ba? Hindi na kita masyadong nakakausap." Napansin kong malungkot ang boses niya. Pero imbis na makaramdam ako ng guilt, mas lalo kong inisip si Sofia. Habang tumatagal, mas naging matapang si Sofia. Minsan, bigla na lang niya akong aayain na mag-lunch sa labas o mag-coffee sa kalapit, na kafe. Kapag magkasama kami, parang wala nang ibang tao sa paligid. "Jake, you make me feel alive again," sabi niya minsan habang hawak ang kamay ko sa ilalim ng mesa. "Ma'am, hindi ito tama," sagot ko, pero hindi ko rin binitawan ang kamay niya. "It doesn't have to be right, Jake. It just has to feel right." At doon ko tuluyang nawala ang sarili ko. Ang simpleng mga tago naming moments ay naging masyadong madalas. Mga coffee breaks, late night dinners, at minsan, simpleng paglalakad lang sa opisina. Sa bawat pagkakataon, unti-unti kong nilalayo ang sarili ko kay Mia at Ella DJ Serene. Minsan, ang mga desisyon natin ay parang apoy, maliit sa simula, pero kapag hinayaan mong magliyab, wala ka nang magagawa para pigilan ito. Ganoon ang nangyari sa akin at kay Sofia. Ang maliit na papuri, ang simpleng ngiti,
At ang mga lihim na pag-uusap ay naging isang apoy na tuluyang sumunog sa lahat ng pinaghirapan ko sa buhay. Isang gabi, nag-text si Sofia. "Jake, dinner? I want to celebrate your progress on the project." Napalunok. Ako. Alam kong hindi tama ito, pero may parte sa akin na gusto ang atensyon niya. Sumagot ako ng okay, habang iniisip ang dahilan na sasabihin ko kay Mia. "Han, late na ako uuwi. May meeting pa kami?" Sabi ko kay Mia habang nilalagay ang sapatos ko. "Meeting na naman." "Palagi ka na lang may meeting," sagot niya. Halatang pagod na. Pero tumango na lang siya at sinabing, "Ingat ka." Pagdating ko sa restaurant, naroon si Sofia. Nakapulang dress na agad humatak ng atensyon ng mga tao. Tumayo siya para batiin ako, at ang amoy ng mamahaling pabango niya ay parang masyadong nakakalasing. "Jake, you're here," sabi niya, sabay abot sa braso ko. Ramdam ko ang bigat ng titig niya, at alam kong hindi ito tungkol lang sa trabaho. Habang kumakain kami, hindi na kami nag-usap tungkol sa project. Lahat ng pinag-uusapan namin ay tungkol sa mga personal na bagay. Mga bagay na hindi ko pa nasasabi kahit kay Mia. "You deserve more, Jake," sabi niya bigla. "You work so hard, but it seems like you're not being appreciated enough." Tumango lang ako, pero sa loob-loob ko naguguluhan na ako. May bahagi sa akin na gustong kontrahin siya, pero may mas malaking bahagi na gustong maniwala sa mga sinasabi niya. Pagkatapos ng dinner, hinatid niya ako sa kotse. Bago ako makababa, tumingin siya sa akin at sinabing, "Jake, I like spending time with you. You're different." At bago pa ako makapagsalita, hinilan niya ako papalapit at hinalikan. Hindi ito yung tipong awkward o biglaan. Ito yung tipo ng halik na parang sinasabi niyang sa kanya na ako. Isang linggo ang lumipas. Sinabi niyang gusto niyang mag-relax mula sa stress ng trabaho. "Jake, let's go somewhere quiet this weekend. We both deserve a break," sabi niya. Nag-alangan ako, pero hindi rin ako tumanggi. Nagdahilan ako kay Mia na kailangan kong mag-attend ng out-of-town seminar. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya, pero hindi niya iyon pinigilan. Pagdating namin sa Tagaytay, nag-check-in kami sa isang private villa. Ang buong lugar ay tahimik, ang tanawin ay maganda, pero sa kabila ng lahat may bumabagabag sa akin. "Relax, Jake. Stop overthinking," sabi ni Sofia habang hinahawakan ang kamay ko. Sa gabing iyon, nagising ako sa gitna ng malamig na hangin. Lumabas ako sa balcony para mag-isip. Tinitigan ko ang ilaw sa malayo, iniisip kung ano ang ginagawa ni Mia at Ella habang wala ako. Pero bago pa ako magpakalunod sa guilt, lumabas si Sofia, nakangiti. "Jake, stop punishing yourself. You deserve this." Bulong niya habang inilalagay ang kamay niya sa balikat ko. At sa gabing yon, tuluyan na akong bumigay. Habang pauwi kami mula Tagaytay, tumawag si Mia. Hindi ko sinagot, pero maya't maya nagte-text siya. "Mia, Han, kumusta? Na-miss ka ni Ella." Mia, "Anong oras ka uuwi?" Mia, "Okay ka lang ba?" Lahat ng text niya, hindi ko sinagot. Habang nagda-drive si Sofia, tinitigan niya ako. "You don't have to feel guilty, Jake. Sometimes, we need to be selfish to find our happiness." Pinatay ko ang cellphone ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin kay Mia na mahal ko siya. Pero sa sandaling iyon, mas malakas ang hatak ni Sofia kaysa sa pamilya ko. Pagdating namin sa opisina kinabukasan, parang normal lang ang lahat. Pero sa bawat tingin ni Sofia sa akin, sa bawat ngiti niya, alam kong iba na ang relasyon namin. "Jake, my office after lunch.
We need to talk, sabi niya, sabay kindat. Pagdating ko sa opisina niya, isinara niya ang pinto at ngumiti. Lumapit siya sa akin at sinabing, I think we make a great team, Jake. Don't you? Tumango ako, pero alam kong hindi na ito tungkol sa trabaho. Ang mga late-night meetings, mga biglaang text, at mga simpleng hawak ng kamay ay naging bahagi na ng pang-araw-araw kong buhay. DJ Serene, sa gabing iyon na nahuli ako ni Mia, parang bumagsak ang mundo ko. Pero sa halip na tumigil ako, lalo akong lumayo. Alam kong mali, alam kong dapat kong itama ang lahat. Pero may parte sa akin na ayaw bumitaw. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na kaya ko pang itago ang lahat. Na kaya kong pagsabayin ang dalawang mundo, ang pamilya ko at si Sofia. Jake, sino si Sofia? Tanong ni Mia. Hawak ang cellphone ko habang nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nakita ko sa mga mata niya ang sakit, ang pagkalito, at ang galit. Pero imbis na umamin, nagsinungaling ako. Si Sofia, boss ko siya. Nag-uusap lang kami tungkol sa trabaho. Sagot ko. Pilit na kalmado ang boses ko kahit pakiramdam ko ay mabubuwal ako sa kaba. Jake, bakit ganito ang mga messages niyo? Good night, Jake. I miss you already. Ano to? Trabaho? Sigaw niya. Habang pinapakita ang mga text na naiwan ko, Mia, you're overreacting. Wala ito. Wala kaming relasyon, sagot ko. Kahit sa loob-loob ko, alam kong kasinungalingan iyon. Tumahimik si Mia, pero kita ko sa mukha niya ang hindi paniniwala. Lumapit siya sa akin, hawak ang cellphone, at sinabing, Jake, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong gawing tanga. Pero sa halip na umamin, tumalikod ako. Mia, pagod ako. Huwag na tayong mag-away. Walang nangyayari sa amin ni Sofia. Hindi siya sumagot, pero ramdam kong hindi pa tapos ang usapan. Mula noon, lumayo ako kay Mia. Tuwing tinatanong niya ako, lagi akong may dahilan, trabaho, overtime, o biglaang meetings. Napansin ko na rin na lumalayo sa akin si Ella. Papa, bakit palagi ka nang late umuwi? Tanong ni Ella isang gabi habang kumakain kami ng hapunan. Trabaho, anak. Para sa inyo rin ito, sagot ko, pilit nang ngumiti. Pero hindi siya ngumiti, pabalik. Bumigat ang pakiramdam ko noon, pero sa halip na harapin ang problema, mas lalo akong nagpakalunod sa relasyon namin ni Sofia. Sa tuwing kasama ko siya, parang nawawala ang guilt ko. Habang tumatagal, mas naging daring si Sofia. Hindi. Na niya iniwasan ang paghawak ng kamay ko kahit nasa opisina kami. Minsan, bigla na lang siyang dadalaw sa desk ko para magtanong. Pero halata sa tingin ng mga katrabaho namin na may kakaiba. Jake, we should take a trip again, sabi niya isang araw habang nasa parking lot kami. I miss having you all to myself. Sofia, baka masyado nang halata. Sagot ko, pero ngumiti lang siya. Let them think what they want. I don't care. What matters is us, sagot niya. Sabay halik sa labi ko bago siya sumakay sa kotse niya. Pag-uwi ko, nakita ko si Mia na tahimik sa sala. Hawak niya ang mga lumang litrato namin bilang pamilya. Jake, hindi ka ba nagsasawa sa kasinungalingan? Tanong niya, pero hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako sa kwarto at iniwasan ang tingin niya. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin kong lumalayo na rin si Mia. Hindi na siya nagtatanong kung saan ako pupunta, hindi na rin siya naghahay ng hapunan kapag gabi na akong umuuwi. Sa una, hindi ko iyon pinansin. Pero isang gabi nagulat ako nang sabihin niya, Jake, ayoko na.
Kung gusto mong ituloy yan, gawin mo. Pero huwag mo na akong paasahin na magiging maayos pa tayo. Natigilan ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na epekto ng mga ginagawa ko. Pero sa halip na magmakaawa, tumango lang ako at sinabing, Mia, I just need time. Time? Para saan? Para tuluyang masira ang pamilya natin? Sagot niya, habang tumutulo ang luha niya. Jake, kung mahal mo kami ni Ella, tigilan mo na yan. Pero kung mas mahalaga siya sa'yo, umalis ka na. DJ. Serene, sa lahat ng ginawa ko, ito ang pinakamasakit. Ang araw na tuluyan kong iniwan, ang asawa't anak ko. Alam kong hindi tama, pero sa mga panahong iyon, naniniwala akong kailangan kong piliin ang sarili kong kaligayahan. Ang problema, ang kaligayahang iyon ay nagmula sa maling tao. Jake, tapusin mo na. Kung mahal mo pa kami, itama mo na ang lahat, sabi ni Mia. Tahimik pero puno ng pighati habang nakaupo kami sa hapagkainan. Tahimik lang ako. Sa loob-loob ko, alam kong mahal ko si Mia at si Ella. Pero mas malakas ang hatak ni Sofia sa akin. Sa puntong iyon, hindi na ako sigurado kung sino ba talaga ako. Jake, ayoko nang ipaglaban ang isang relasyon na ako lang ang sumusubok na buuin. Dagdag ni Mia, habang nanginginig ang kamay niya sa bawat salitang binibitawan. Sa halip na magmakaawa o umamin, tumayo ako at sinabing, Mia, I think it's better this way. Ayokong masaktan pa kayo dahil sa mga pagkukulang ko. Nakita ko ang pagkasira sa mukha niya. So, totoo? Pinili mo na siya? Hindi ako sumagot. Tumalikod ako, iniwan siya sa mesa habang si Ella, na nakasilip mula sa kwarto, ay tahimik na umiiyak. Sa sandaling iyon, parang may parte ng kaluluwa ko ang nawala. Pag-alis ko, tumuloy agad ako sa kondo ni Sofia. Pagbukas niya ng pinto, nginitian niya ako na parang alam niyang nagdesisyon na ako. Jake, I'm so proud of you, sabi niya habang niyayakap ako. Akala ko, magiging masaya ako sa piling niya. Sa unang linggo, para kaming nasa honeymoon stage, magagarang dinner, weekend getaways, at walang katapusang tawanan. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang tunay na ugali ni Sofia. Jake, I need you to focus more on work. Hindi pwedeng late ka sa deadlines. Ayokong mapahiya, sabi niya minsan nang magkamali ako sa isang report. Naisip ko noon, akala ko ba pagmamahal ang hinahanap ko? Pero bakit parang trabaho lang din ang tingin niya sa akin? Isang gabi, habang nasa kondo kami ni Sofia, tumawag si Ella. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang bagong number ko. Pero nang marinig ko ang boses niya, parang piniga ang puso ko. Papa, bakit hindi ka na umuuwi? Tanong niya. Walang galit, pero puno ng lungkot ang boses niya. Ella, I'm sorry anak. Busy lang si Papa, sagot ko. Pero alam kong hindi sapat iyon. Papa, bumalik ka na. Ayaw ko na kayong mag-away ni Mama, sabi niya habang humihikbi. Bago pa ako makapagsalita, biglang kinuha ni Sofia ang cellphone ko. Jake, hindi ito ang oras para sa drama. Focus on us, sabi niya, sabay baba ng tawag. Sa sandaling iyon, nakita ko ang gulat sa sarili kong mukha, pero hindi ako kumibo. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na tama ang desisyon ko, kahit paunti-unti akong kinakain ng guilt. Habang lumalalim ang relasyon namin ni Sofia, mas naging demanding siya. Hindi na siya ang charming at maasikasong babae na nakilala ko sa opisina. Jake, bakit hindi ka sumama sa meeting kanina? Napahiya ako. Sigaw niya isang gabi matapos akong malate sa isang company event. Sofia, tao lang ako. Hindi ko kayang perpekto sa lahat ng oras, sagot ko.
Pero imbes na kumalma siya, mas lalo siyang nagalit. Then maybe you're not as capable as I thought. You were, sabi niya, malamig ang boses, para akong sinampal sa sinabi niya. Doon ko naisip, iniwan ko ang pamilya ko para sa isang tao na hindi ko lubos na kilala. DJ Serene, sa mga panahong iyon, pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang bangungot. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero hindi ko magawang huminto. Pinili ko si Sofia, iniwan ko ang pamilya ko, at ngayon, ako ang nakakulong sa isang buhay na mas magulo kaysa sa iniwan ko. Sa gabing iniwan ko sila, hindi ko makakalimutan ang huling sinabi ni Mia. Jake, nagpakasal tayo dahil nangako ka. Nangako kang hindi mo kami iiwan. Pero anong ginawa mo? Sinira mo lahat para sa isang tao na hindi ka kilala katulad ng pagkakakilala ko sa'yo? Sabi niya habang tumutulo ang luha niya. Sinubukan kong hindi tumingin sa kanya pero hindi ko kayang tumakas sa bigat ng mga salita niya. Mia, hindi ko intensyon na saktan ka, pero hindi na ito gumagana para sa atin. Sagot ko, pilit na nagpapakatatag kahit parang tinutusok ang puso ko. Hindi gumagana? Dahil hindi mo sinubukan, Jake. Tumalikod ka sa amin. Pinabayaan mo kami, si Ella. Hindi na niya natapos. Ang sinabi niya, dahil nasamid siya sa sobrang iyak. Ang pinakamasakit, DJ Serene, ay hindi ko siya niyakap o pinatahan. Tumalikod ako, kinuha ang mga gamit ko, at iniwan sila. Sa likod ko, naririnig ko si Ella na umiiyak. Habang tinatawag akong, "Papa, huwag ka nang umalis." Pero hindi ako lumingon. Sa una, parang masaya ako sa piling ni Sofia. Nakalayo ako sa mga away sa bahay, sa mga tanong ni Mia, at sa bigat ng mga responsibilidad ko. Si Sofia ang naging takbuhan ko, ang escape mula sa realidad. Jake, you made the right choice. You're finally free, sabi niya minsan habang naglalakad kami sa isang beach resort na nirent niya para sa weekend. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, naramdaman ko ang bigat ng salitang free. Totoo bang malaya ako? O nagkulong lang ako sa isa pang sitwasyon na hindi ko kayang kontrolin? Habang tumatagal, napansin ko na hindi na ako masaya. Sa tuwing tatawa si Sofia o yayakap sa akin, naiisip ko si Mia at si Ella. Naiisip ko kung paano ako dati. Simply, masaya, kontento. Isang gabi, habang si Sofia ay nasa meeting, tumawag si Ella. Hindi ko agad sinagot pero nang makita ko ang larawan niya sa phone ko, hindi ko napigilan ang luha ko. Sinagot ko ang tawag. "Papa," boses niya, maliit pero puno ng sakit. "Pwede ka bang umuwi kahit minsan? Miss ka na namin ni Mama." Napatingin ako sa paligid. Nasa kondo ako ni Sofia, malaki, maganda, pero walang init. "Ella, pasensya ka na. Hindi ko magagawa ngayon." "Bakit, Papa? Wala na ba kaming halaga sa'yo?" Tanong niya. Parang sinaksak ang puso ko sa sinabi niya. Gusto kong sumagot, pero bago ko pa magawa, narinig ko ang boses ni Mia sa background. "Ella, tama na. Hayaan mo na si Papa mo." At doon natapos ang tawag. Habang tumatagal, mas lumalabas ang totoong ugali ni Sofia. Minsan, kapag hindi ko nagagawa ang gusto niya, nagagalit siya. Kapag hindi ako available para sa isang gala o meeting, nagiging malamig siya. "Jake, I need someone I can rely on. Hindi kita pwedeng makasama kung pabigat ka lang," sabi niya minsan matapos akong malate sa isang event. "Sofia, I'm doing my best." "Hindi mo ba nakikita?" Sagot ko, pero ngumiti lang siya ng malamig. "You left your family for me, Jake. Prove that you made the right choice." Sabi niya, sabay talikod.
Sa sandaling iyon, na-realize ko kung gaano kabigat ang naging kapalit ng desisyon ko. Iniwan ko ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin para sa isang tao na hindi ko lubos na kilala. Isang gabi nagkaroon kami ng malaking away ni Sofia. Dumating siya sa kondo, lasing at galit. Jake, ano bang silbi mo? Akala ko ba kaya mong sabayan ang lifestyle ko? Sigaw niya habang binabato ang mga gamit sa sala. Sofia, bakit palaging ako ang mali? Hindi ba pwede kang magpasalamat kahit minsan? Sagot ko. Pero mas lalo siyang nagalit. You think you're a victim here? No, Jake. You're just a man who wanted an easy escape. Sagot niya. At dun ko na-realize na tama siya. Sa gabing, iyon, iniwan niya ako sa kondo, mag-isa. Tahimik, walang Sofia, walang Mia, walang Ella, wala akong kahit sino. DJ Serene, sa simula, akala ko, si Sofia na ang sagot sa lahat ng hinahanap ko. Akala ko, siya ang magbibigay ng kaligayahan na matagal ko nang gustong maramdaman. Pero habang tumatagal, na-realize ko na ang mundo niya ay hindi para sa akin. Isa lang pala akong piyon sa laro niya. Isang laro na unti-unti kong naintindihan, nang huli na ang lahat. Habang tumatagal ang pagsasama namin ni Sofia, unti-unting nagbago ang relasyon namin. Noong una, palaging masaya, parang laging honeymoon. Pero ngayon, halos hindi na kami mag-usap kahit nasa iisang kondo kami. Isang gabi, naupo siya sa gilid ng kama habang abala sa laptop niya. Sinubukan kong kausapin siya. Sofia, kumusta ang araw mo? Hindi siya tumingin sa akin. Busy. Why? Sagot niya ng malamig habang nagtatype ng email. Sofia, hindi ba pwedeng mag-usap muna tayo? Parang, iba ka na. Sabi ko, pilit na hinihintay ang tingin niya. Tumigil siya, tumingin sa akin, at sinabing, Jake, hindi ko na kailangang magpaliwanag. We both know why you're here. Para akong sinampal sa sinabi niya. Doon ko naisip na hindi. Pagmamahal ang tingin niya sa akin. Isa lang akong taong tumulong sa kanya. At ngayon, parang hindi na ako kailangan. Dahil sa mga problema namin ni Sofia, naapektuhan na rin ang trabaho ko. Dumalas ang pagkakamali ko sa mga reports at nawawala na ako sa focus sa mga meetings. Jake, what's going on? You're not the same guy I trusted for this job, sabi ng isa kong teammate. Ngumiti lang ako, pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko maalis si Sofia sa isip ko, pero hindi ko rin magawang bumalik sa pamilya ko. Isang araw nagkaroon ng malaking meeting kasama ang mga investors. Ako ang inatasan ni Sofia na mag-present, pero dahil kulang ang naihanda ko, napahiya siya sa harap ng lahat. Pagkatapos ng meeting, tinawag niya ako sa opisina niya. Jake, I can't believe you embarrassed me like that. Ano bang nangyayari sa'yo? Sigaw niya, galit na galit. Sofia, I'm trying my best. Hindi ko naman sinasadya, sagot ko, pero hindi siya nakinig. Your best isn't good enough. Kung ganito ka lang, baka dapat maghanap ako ng mas maasahan, sabi niya, malamig at walang pakialam. Sa sandaling iyon, na-realize kong kahit anong gawin ko, hindi ko kayang maabot ang mga inaasahan niya. Isang gabi, nagkaroon si Sofia ng party sa kondo. Puro executive level na tao ang bisita niya. Mga taong parang nasa ibang mundo. Ako? Isa lang akong estranghero na walang lugar doon. Jake, just mingle. Don't embarrass me, sabi niya. Habang binubuksan ang pinto para salubungin ang mga bisita, habang nasa party naramdaman ko ang pagiging out of place ko. Habang nag-uusap ang mga tao tungkol sa mga investments, luxury vacations, at kung ano-anong mamahaling bagay, naisip ko si Mia at si Ella. Naisip ko ang mga simpleng gabi namin, kumakain ng lutong bahay habang nanonood ng cartoons si Ella.
Jake, are you even listening? Tanong ni Sofia nang lapitan niya ako. Oo naman, sagot ko, pero alam kong wala ako sa wisyo. Then act like it. You're embarrassing me, sabi niya, sabay iwan sa akin sa gitna ng mga bisita. Sa gabing iyon, tumingin ako sa paligid at na-realize ko, iniwan ko ang pamilya ko para sa ganitong buhay. Isang araw, nang dumating ako sa kondo, nagulat ako nang makita kong wala si Sofia. Ang mga gamit niya, wala na. Naiwan lang ang isang sulat sa lamesa. Jake, I think we need time apart. I don't think this is working anymore. Thank you for everything, but I need to focus on myself now. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Iniwan ako ni Sofia. Walang paliwanag, walang harapang pag-uusap, wala. Naglakad ako sa buong kondo. Hinahanap ang mga alaala namin, pero ang naramdaman ko lang ay ang bigat ng kawalan. Mag-isa akong naupo sa sofa, hawak ang litrato ni Mia at Ella. Naiiyak ako, pero hindi ko alam kung may karapatan pa akong umiyak. Iniisip ko si Mia. Siguro, masaya na siya na wala na ako. Si Ella siguro mas mabuti nang hindi na niya ako makilala bilang ama. Jake, anong ginawa mo sa buhay mo? Bulong ko sa sarili ko habang tinititigan ang sariling refleksyon sa bintana. Sa gabing iyon, na-realize ko na tuluyan akong nawala. DJ Serene, sa puntong ito, akala ko wala nang puwang para bumagsak pa ako. Pero nagkamali ako. Ang pag-iwan ko sa pamilya ko at ang pagkaputol ng relasyon namin ni Sofia ay hindi pa pala ang dulo. May mas malalim pa palang hukay na kailangang hukayin ng tadhana para ipakita sa akin kung gaano ko winasak ang buhay ko. Ang tawag ni Mia na nagsasabing Ella needs you ay paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip ko. Hindi siya nagbigay ng detalye, kaya't kinabukasan, agad akong nagdesisyon na tawagan siya pabalik. Mia, ano ang ibig mong sabihin kagabi? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa boses ko. Jake, hindi na ito tungkol sa atin. Tungkol ito kay Ella. She's sick. Nasa ospital kami. Sagot niya. Malamig pero puno ng bigat. Parang tumigil ang mundo ko. Anong nangyari kay Ella? Anong sakit niya? Tanong ko, halos hindi makahinga. Pumunta ka na lang dito kung talagang nagmamalasakit ka pa. Sagot niya bago ibaba ang tawag. Wala akong inaksayang oras. Agad akong nagtungo sa ospital. At sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang bigat ng guilt na bumabalot sa akin. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Mia sa labas ng kwarto ni Ella. Ang pagod at lungkot sa mukha niya ay parang sinasampal ako. Mia, ano na ang kalagayan ni Ella? Tanong ko, pero imbes na sagutin ako, tiningnan niya ako ng diretso. Jake, alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mag-alaga ng anak na may sakit habang ang asawa mo ay busy sa ibang buhay niya? Alam mo ba kung gaano kahirap makita ang anak mo na naghahanap sa iyo tuwing gabi, pero wala ka? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Hindi ako sumagot. Alam kong walang salita ang makakapag-alis ng sakit na nararamdaman niya. Kung talagang mahal mo si Ella, pumasok ka sa kwarto at tingnan mo ang anak mo. Dagdag niya bago siya umalis. Iniwang mag-isa ako sa labas ng pinto. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinihit ang doorknob. Sa loob, nakita ko si Ella, nakahiga sa kama, payat at maputla. Nang makita niya ako, napangiti siya ng bahagya. Papa, dumating ka, sabi niya. Mahina ang boses. Halos hindi ko nakayanan ang sakit na makita siyang ganoon. Lumapit ako, hinawakan ang kamay niya at sinabing, "Anak, andito si Papa. Pasensya ka na kung nawala ako." Ngumiti siya, pero may luha na tumulo sa gilid ng mata niya. "Papa, huwag ka nang umalis, ha? Ayoko nang maghintay." Ang mga salitang iyon ang bumiyak sa puso ko.
Paglabas ko ng kwarto ni Ella, si Mia ay naroon pa rin, nakaupo sa isang bangko. Naupo ako sa tabi niya pero tahimik lang kami. Mia, pasensya na. Sabi ko, basag ang boses ko. Jake, hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa relasyon natin. Pero kung gusto mong bumalik sa buhay ng anak mo, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Sabi niya, malamig pero puno ng katotohanan. Mia, gagawin ko ang lahat. Hindi ko na sila pababayaan. Sagot ko, pero ramdam kong hindi siya naniniwala. Habang sinusubukan kong alagaan si Ella, nalaman ko rin na ang trabaho ko ay nasa alanganin. Ang performance ko ay patuloy na bumabagsak at dahil wala na si Sofia para protektahan ako, sinabihan ako ng kumpanya na maghanda para sa posibleng termination. Jake, I've tried to support you, but you're not delivering anymore, sabi ng boss ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nawalan na ako ng pamilya, nawawala na rin ang trabaho ko, at ang anak ko ay may sakit. Sa puntong iyon, naramdaman kong wala na akong natirang matibay na pundasyon sa buhay ko. Isang gabi, habang nasa ospital ako, dumating si Mia para bantayan si Ella. Lumabas ako para maglakad sa parking lot, pilit na iniisip kung paano ko maaayos ang lahat. Habang nakatingin ako sa madilim na kalangitan, napaupo ako sa gilid ng kotse at nagsimulang umiyak. Lord, kung naririnig mo ako, tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bulong ko habang umaagos ang luha ko. Sa puntong iyon, na-realize ko na ang lahat ng nangyari sa akin ay resulta ng mga desisyong mali. Ako ang pumili nito. Ako ang sumira sa sarili kong buhay. DJ Serene, minsan iniisip ko, bakit kailangan pang dumating sa sukdulan bago ko maunawaan ang halaga ng mga bagay na iniwan ko? Ang pamilya, ang pagmamahal, at ang tahimik na buhay. Lahat ng iyon, sinayang ko para sa pansamantalang kaligayahan. Ngayon habang nasa pinakamababang punto ng buhay ko, mas ramdam ko ang bigat ng mga pagkakamali ko. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Mia sa harap ng kwarto ni Ella, naglalakad pabalik-balik. Ang mukha niya ay pagod, ang mga mata niya ay namumula sa kakaiyak. Mia, tawag ko. Pero hindi niya ako tiningnan. Lumapit ako sa kanya, pero bigla siyang tumigil at tumingin ng diretso sa akin. Jake, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't mas mahalaga sa'yo ang ibang buhay mo? Napayo ko, ako. Mia, gusto ko lang makita si Ella. Ngayon lang. Ngayon mo lang naisipang dumalaw? Alam mo ba kung ilang gabi siyang umiiyak at naghahanap sa'yo? Alam mo ba kung ilang beses niyang tinanong sa akin kung babalik ka pa? Naputol ang boses niya habang tumulo ang luha niya. Wala akong maisagot. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya at alam kong wala akong maibibigay na paliwanag na makakapawi sa sakit niya. Pagpasok ko sa kwarto ni Ella, nakita ko siyang payat, maputla, at napapalibutan ng mga makina. Hindi ko mapigilan ng luha ko nang makita ang anak kong ganoon. Papa, bulong niya nang makita niya ako. Mahina ang boses niya pero nginitian niya ako. Lumapit ako at naupo sa gilid ng kama niya. Hinawakan ko ang maliit niyang kamay at doon ko naramdaman kung gaano siya kahina. Ella, andito na si Papa. Hindi na ako aalis, pangako. Talaga, Papa? Hindi mo na iiwan si Mama? Hindi mo na kami iiwan? Tanong niya. Halos hindi mabuo ang mga salita. Gusto kong sumagot ng diretsyo, pero napatigil ako. Alam kong hindi sapat ang pangako. Ilang beses na ba akong nangako sa kanila pero napako rin. Kaya imbis na magsalita, tumango ako at hinalikan ng noo niya.
Papa, love kita. Bulong niya bago ipinikit ang mga mata niya para magpahinga. Sa puntong iyon, halos hindi ko na mapigilan ang sarili kong humagulgol. Ang anak ko, kahit sa ganitong kalagayan, nagawa pa rin akong mahalin at tanggapin. Habang nagpapahinga si Ella, lumabas ako ng kwarto para makausap si Mia. Nakita ko siyang nakaupo sa waiting area, hawak ang cellphone niya pero halatang malalim ang iniisip. Mia, pasensya na, sabi ko, pero bago pa ako makapagsalita ng tuluyan, tumingin siya sa akin. Jake, ilang beses mo nang sinabi yan. Ilang beses mo na kaming iniwan at sinabing babawi ka. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mo ang sarili mo. Mas pinili mo siya. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng galit at bighati. Mia, mali ako. Alam ko, pero gusto kong itama ang lahat. Sagot ko, pilit na pinapaliwanag ang sarili ko. Jake, paano mo itatama ang mga bagay na sinira mo? Paano mo maibabalik ang mga gabing umiiyak si Ella habang hinahanap ka? Paano mo maitatama ang mga oras na naramdaman niyang hindi siya mahalaga sa'yo? Tanong niya, ang boses niya ay mas tumataas sa bawat salita. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumawi, pero ang alam ko lang, hindi na pwedeng tumigil dito. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa tabi ni Ella, naalala ko ang mga simpleng araw namin bilang pamilya. Ang pagtawa niya habang naglalaro kami sa parke, ang ngiti ni Mia habang nagluluto ng paborito naming ulam, at ang mga gabing magkasama kaming nanonood ng cartoon sa sala. Ngayon, narito ako, mag-isa sa tabi ng anak kong may sakit, habang ang pamilya na sinira ko ay hindi nabuo. Ella, pasensya ka na kay Papa, ha? Bulong ko habang hinawakan ang kamay niya. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Pangako, anak. Habang tinitignan ko ang mukha niyang payat, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng pagkakamali ko. Hindi lang ako nawalan ng pamilya, nawalan ako ng karapatan na tawaging ama. Pagkatapos ng ilang araw, natanggap ko ang tawag mula sa opisina. Jake, we've decided to let you go. Hindi na namin nakikita ang productivity na inaasahan namin sa'yo, sabi ng HR manager. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumagsak ang mundo ko. Wala na akong trabaho, wala na akong kinabukasan, at ngayon, ang tanging iniisip ko na lang ay kung paano ako babawi sa pamilya kong nasira ko. DJ Serene, sa bawat hakbang ko patungo sa pagtama ng mga pagkakamali ko, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng mga nasira ko. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng pamilya ko. Ito rin ay tungkol sa pagkawala ng tiwala at pagmamahal na minsang buong-buo sa akin. Ngayon, ang tanging layunin ko ay ang maibalik ang tiwala ni Mia at ang saya sa mga mata ni Ella. Pagkatapos ng mga araw sa ospital, unti-unti kong sinubukang kausapin si Mia ng mas maayos. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kantin ng ospital, naupo ako sa tapat niya. Mia, alam kong mahirap paniwalaan, pero gusto kong ayusin ang lahat. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, sabi ko, halos pabulong. Tumingin siya sa akin, pero kita ko sa mga mata niya ang pagod at kawalan ng tiwala. Jake, ilang beses mo nang sinabi yan. Ano ang magbabago ngayon? Napabuntong hininga ako. Mia, handa akong gawin ang lahat. Wala na akong Sofia, wala na akong ibang iniisip. Kayo lang, si Ella lang, sabihin mo lang kung ano ang kailangan kong gawin. Tumigil siya sandali pero maya-maya tumingin siya sa akin. Jake, hindi ako sigurado kung kaya pa kitang pagkatiwalaan, pero para kay Ella, pagbibigyan kita, huwag mo na kaming biguin ulit. Ang mga salitang iyon ang naging simula ng laban ko, ang laban para muling mabuo ang buhay na sinira ko. Habang patuloy na nagpapagaling si Ella,
Sinikap kong laging naroon para sa kanya. Mula sa pagbabantay sa gabi hanggang sa pag-asikaso ng mga gamot niya, ginawa ko ang lahat. Papa, nandito ka pa rin? Tanong niya minsan, gulat sa bawat araw na nagigising siyang ako ang nasa tabi niya. Oo naman anak, hindi na ako aalis, sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Papa, promise mo yan ha? Tanong niya, hawak ang maliit niyang kamay sa kamay ko. Promise, Ella, hinding-hindi na kita iiwan, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong kailangan kong patunayan ang pangako kong iyon. Habang nagpapagaling si Ella, nakita ko rin kung paano nagsikap si Mia para sa anak namin. Sa bawat check-up siya ang nauuna. Sa bawat dokumento na kailangang asikasuhin, siya ang gumagawa. Mia, tulungan mo akong maging mas mabuting ama, sabi ko isang gabi habang nag-uusap kami sa waiting area. Jake, hindi ko alam kung paano kita tutulungan, pero kung talagang sincero ka, gawin mo kung ano ang tama. Hindi para sa akin, kundi para kay Ella, sagot niya. Isang araw, habang naglalaro kami ni Ella sa kama niya, bigla siyang tumawa. Papa, ang saya ko na nandito ka ulit, sabi niya, habang hawak ang isang laruan na minsan ko nang binigay sa kanya noong bata pa siya. Oo, anak. Hindi na mawawala si Papa, sagot ko, habang pilit na itinatago ang luha ko. Ngumiti siya, at sa sandaling iyon, naramdaman kong unti-unti nang bumabalik ang koneksyon namin bilang mag-ama. Pagkatapos ng ilang buwan, unti-unting gumaling si Ella at sa wakas, nakalabas na siya ng ospital. Habang papauwi kami, sinabi ni Mia ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Jake, nakita ko ang mga ginawa mo para kay Ella. Alam kong sinisikap mong bumawi, pero hindi pa rin iyon sapat para ayusin ang lahat. Mia, alam ko. Pero gusto kong ipakita sa'yo na kaya ko pang baguhin ang sarili ko. Sagot ko. Jake, kung talagang gusto mong bumawi, simulan mong ayusin ang buhay mo. Maging ama ka kay Ella at maging responsable ka sa mga desisyon mo. Iyon lang ang kailangan mo gawin para magtuloy-tuloy ang tiwala ko sa'yo, sabi niya, bago siya lumayo at pumasok sa kwarto ni Ella. DJ Serene, habang nasa ospital, unti-unti, kung naramdaman ang bigat ng mga taon na ginugol ko sa maling direksyon. Habang tinitingnan ko si Ella, na payat at mahina, at si Mia, na pagod at ubos, naisip ko kung gaano ko silang pinabayaan. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay ang tanong na paulit-ulit na sumisigaw sa isip ko. Deserve ko pa ba ang pagkakataong ito, isang gabi, habang natutulog si Ella, naglakas loob akong kausapin si Mia. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama ni Ella, hawak ang kamay ng anak namin habang tahimik na umiiyak. Mia, bulong ko habang nilapitan siya. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya namumugto at puno ng sakit. Jake, ano na naman? Tanong niya, pero walang galit sa tono niya, puro pagod lang. Mia, gusto kong magpasalamat at humingi ng tawad. Alam kong sobra-sobra na ang pagkukulang ko at alam kong hindi madali para sa'yo ang lahat ng ito. Sabi ko, habang pilit na nilalabanan ang lump sa lalamunan ko. Tumayo siya at hinarap ako. Jake, hindi lang mahirap. Sobrang sakit. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan sa tuwing nagtatanong si Ella kung kailan ka uuwi. Hindi mo alam kung ilang beses kong sinubukang panindigan na kaya kong maging magulang para sa kanya ng mag-isa. Sagot niya. Ang boses niya nanginginig. Gusto ko lang malaman mo, Mia, na hindi ko nahahayaan mangyari ulit yon. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Sagot ko. Pero kitang-kita sa mukha niya ang pagdududa. Jake, ilang beses mo na ba akong sinabihan ng ganyan?
Ilang beses na akong umasa. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin at sa anak natin? Tanong niya, at sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Mia, wala na akong ibang hihilingin kundi ang maayos ang lahat. Hindi ko alam kung paano, pero susubukan ko, sabi ko, halos pabulong, habang ang mga luha ko ay tuloy-tuloy nang bumagsak. Nakita kong pumikit siya at huminga ng malalim. Jake, para kay Ella, pagbibigyan kita. Pero huwag mo na akong paasahin pa. Huwag mo na ulit kaming saktan. Sagot niya, malamig pero puno ng katotohanan. Isang gabi, habang natutulog si Mia sa isang bench sa ospital, nagising si Ella. Agad, akong lumapit sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa akin. Mahina ang ngiti sa kanyang mga labi. Papa, andito ka pa? Sabi niya. Ang boses niya mahina. Oo, anak. Andito pa si Papa. Sagot ko, pilit na pinipigilang humagulgol. Papa, bakit ang tagal mong bumalik? Akala ko, nakalimutan mo na kami ni Mama. Tanong niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Naramdaman kong parang sinasaksak ang puso ko sa bawat salita niya. Ella, hindi ko kayo nakalimutan. Pasensya ka na kung hindi ako naging mabuting ama. Pero andito na ako, anak. Hindi na ako aalis, sagot ko, habang mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Promise, Papa? Tanong niya, at sa sandaling iyon, nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Promise, anak. Pangako ni Papa, sagot ko, habang hinahalikan ang noo niya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Ella, nakita ko si Mia na tahimik na nagdarasal sa isang sulok. Lumapit ako sa kanya, pero hindi ko alam kung dapat ko siyang kausapin. Mia, tawag ko, pero hindi siya lumingon, tahimik lang. Siyang nagdasal at nang matapos siya, tumingin siya sa akin. Jake, si Ella lang ang dahilan kung bakit nakakapagpatuloy ako. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong sumuko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Mia, hindi ko kayo masisisi kung ganoon ang naramdaman mo. Pero gusto kong malaman mo na ayusin ko ang lahat. Hindi lang para kay Ella, kundi para sa'yo rin. Ngumiti siya, pero halatang pilit. Jake, hindi ko alam kung kaya pa kitang mahalin ulit. Pero kung gusto mong bumawi, kailangan mong magsimula sa anak mo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Ella, naupo ako sa tabi niya. Tinitigan ko ang mukha niyang payat, ang mga matang halos hindi na kumikislap tulad ng dati. Napaisip ako sa lahat ng oras na nawala ko sa kanya. Ella, pasensya na, anak. Hindi ko na maibabalik ang mga panahong wala ako, pero pangako, babawi si Papa. Ipaglalaban kita, kahit anong mangyari. Bulong ko habang pinupunasan ng luhang, dumaloy sa pisngi niya. Pagkalabas ni Ella mula sa ospital, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Mia habang papauwi. Tahimik lang siya, pero halatang malalim ang iniisip. Mia, gusto kong malaman mo na handa akong magsimula ulit. Kahit ano ang sabihin mo, gagawin ko, sabi ko, habang nakatingin sa kanya. Jake, hindi ito tungkol sa'yo. Ito ay tungkol kay Ella. Kung gusto mong bumalik sa buhay namin, simulan mong itama ang sarili mong buhay. Magtrabaho ka, bumangon ka, at ipakita mong karapat-dapat kang maging ama niya, sagot niya. Ang boses niya matigas pero totoo. Mia, gagawin ko ang lahat, sagot ko. At sa puntong iyon, naramdaman kong may konting liwanag sa madilim kong mundo. DJ Serene, ang muling pagbawi ng tiwala at pagmamahal ng isang pamilya ay mas mahirap pa kaysa sa anumang pagsubok na pinagdaanan ko. Ang pagkakamali ko ay hindi isang bagay na basta-basta lang maitatama ng salita.
Alam kong kailangan ko itong patunayan sa gawa, sa tiyaga, at sa bawat araw na ipapakita kong kaya ko pang maging ama kay Ella at maging tao na karapat-dapat sa respeto ni Mia. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang makauwi si Ella mula sa ospital, nagsimula akong maghanap ng trabaho. Pero sa bawat kumpanyang pinasahan ko ng resume, pawang mga tanggi ang sagot. Ang dating kumpiyansa ko ay unti-unting nauupos. Jake, bakit hindi ka na lang bumalik sa dati mong field? Tanong ni Mia minsan habang nag-aalmusal kami. Sinubukan ko na, Mia. Pero ang reputasyon ko sa industriya ay nawasak dahil sa mga pagkukulang ko noon. Sagot ko, habang pilit na itinatago ang lungkot sa boses ko. Jake, kung gusto mo talagang bumangon, wala kang ibang pagpipilian kundi magsimula ulit. Kahit sa maliit na paraan. Hindi na ito tungkol sa pride mo. Tungkol ito kay Ella. Sabi niya, diretsong nakatingin sa akin, tumango ako. Tama siya. Wala nang espasyo para sa ego ko. Isang araw nakakita ako ng trabaho bilang kahera sa isang maliit na hardware store sa bayan. Hindi ito kasing laki ng posisyon ko dati bilang sales manager, pero alam kong kailangan kong magsimula kahit sa pinakamababa. Jake, sigurado ka ba dito? Tanong ng manager. Tinitingnan ang resume ko na puno ng malalaking kumpanya. Opo, sir. Kailangan ko lang ng pagkakataon para makapagsimula ulit. Sagot ko. Sa unang linggo ng trabaho ko, hindi madali. Minsan nararamdaman ko ang tingin ng ibang tao. Parang tinataasan nila ako ng kilay, iniisip kung bakit ako nandyan. Pero sa tuwing mararamdaman ko ang bigat ng trabaho, iisipin ko si Ella. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Mia sa sala, biglang nagsalita si Ella. Papa, sabi ni Mama, may trabaho ka na ulit. Totoo ba? Tanong niya. Ang mga mata niya nagliliwanag sa pag-asa. Oo, anak. May trabaho na ulit si Papa, sagot ko. Habang pilit nang ngumiti kahit pagod ako. Papa, proud. Ako sa'yo, sabi niya. At bigla siyang yumakap sa akin. Nagkatinginan kami ni Mia, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng bahagya. Hindi pa iyon ang buong pagtanggap, pero ramdam kong unti-unti na kaming umaabante. Habang bumabalik na sa normal ang buhay namin, nag-usap kami ni Mia tungkol sa kinabukasan ni Ella. Jake, kailangan nating mag-ipon para sa therapy ni Ella. Hindi biro ang gastusin, pero kailangan niya ito para tuluyang gumaling, sabi niya habang sinusuri ang mga medical bills. Mia, kahit anong trabaho, gagawin ko. Hindi ko hahayaang magkulang tayo para kay Ella, sagot ko, puno ng determinasyon. Mula noon, sinimulan ko ring kumuha ng sideline bilang tagapaglinis ng mga bahay tuwing Sabado. Wala nang kahihiyan para sa akin dahil alam kong para ito sa kinabukasan ng anak ko. Isang gabi, habang papauwi ako mula sa trabaho, tumawag si Mia. Ramdam ko agad sa boses niya ang tensyon. Jake, pumunta ka dito. May emergency kay Ella, sabi niya. Halos umiiyak. Agad akong tumakbo papunta sa bahay. Pagdating ko, nakita kong naghihingalo si Ella dahil sa lagnat na hindi bumababa. Dali-dali namin siyang isinugod sa ospital. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, halos hindi ako makakilos. Nagdasal ako ng buong puso, humihiling na bigyan pa ako ng pagkakataon na bumawi sa anak ko. Lord, alam kong hindi ako naging mabuting ama, pero bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Huwag mong kunin ang anak ko. Bulong ko habang umiiyak. Kinabukasan, sinabi ng doktor na magiging maayos si Ella, pero kailangan niya ng mas malalim na follow-up care. Halos mapasigaw ako sa saya nang marinig iyon. Jake, ginawa mo ang lahat para dito. Nakita ko ang pagsisikap mo, sabi ni Mia habang magkatabi, kaming naghihintay sa tabi ni Ella. Ginagawa ko ito hindi lang dahil kailangan. Ginagawa ko ito dahil mahal ko kayo.
Sagot ko. Jake, siguro, pwede tayong magsimula ulit. Hindi bilang mag-asawa, pero bilang pamilya para kay Ella, sabi niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang glimmer ng pag-asa. DJ Serene, sa wakas, nararamdaman ko na ang liwanag sa dulo ng napakahabang dilim na kinasadlakan ko. Pero alam ko ang liwanag na iyon ay hindi regalo. Kailangan ko itong pagtrabahuhan. Ang pagbawi ng tiwala at pagmamahal ay hindi natatapos sa isang salita o aksyon. Ito ay patuloy na laban na dapat kong panindigan araw-araw. Matapos makalabas ni Ella sa ospital, unti-unti naming sinubukang bumalik sa normal na buhay. Pero hindi na pareho ang lahat. Papa, sabay-sabay ulit tayo kumain tulad dati? Tanong ni Ella isang umaga habang hinahanda ko ang agahan. Oo naman anak. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin, gagawin ni Papa? Sagot ko, ngumingiti, habang pilit na pinipigilan ang sariling maiyak. Sa mga simpleng araw tulad nito, naramdaman kong unti-unti nang bumabalik ang pamilya ko. Hindi buo, pero sapat na para magsimula ulit. Isang araw, habang naglalaro kami ni Ella sa sala, biglang lumapit si Mia. Sa kanyang mga kamay ay ang ilang dokumento tungkol sa therapy ni Ella. Jake, kailangan nating magplano para sa mga susunod na buwan. Mahaba-habang proseso ito, pero kung magsasama tayo sa effort, kakayanin natin. Sabi niya, seryoso ang boses. Mia, gagawin ko ang lahat ng kailangan. Hindi ako magpapalampas ng kahit isang pagkakataon para kay Ella. Sagot ko, puno ng determinasyon. Ngumiti siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanya ang bahagyang pagtanggap. Hindi pa ito buong tiwala, pero sapat na iyon para itulak ako sa mas mataas na level ng pagsisikap. Habang pinapaliguan ko si Ella isang gabi, bigla siyang nagsalita. Papa, natatakot ako, sabi niya. Halos pabulong. Bakit naman, anak? Andito si Papa, sagot ko. Pilit na pinapakalma siya. Papa, baka umalis ka ulit. Ayoko nang mawala. Ka, sabi niya. Habang nakatingin sa akin, puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Hindi ko napigilan ang luha ko. Lumuhod ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ella, pangako ni Papa, hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Pasensya na kung nawala ako noon. Pero hindi na mangyayari iyon ulit. Sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngumiti. Siya, pero alam kong may takot pa rin sa puso niya. Kaya alam kong hindi sapat ang mga salita ko. Kailangan kong ipakita ito sa gawa. Isang gabi, habang natutulog si Ella, may nakita akong sobre sa mesa sa sala. Nakalagay doon ang pangalan ko sa sulat kamay ni Mia. Binuksan ko ito at binasa ang laman. Jake, alam kong hindi madali ang lahat ng nangyari sa atin. Alam kong hindi rin madali para sa'yo na bumangon mula sa pagkakamali mo. Pero gusto kong malaman mo na nakikita ko ang effort mo. Nakikita ko kung paano mo sinisikap na bumawi kay Ella at sa akin. Hindi ko alam kung kailan kita kayang patawarin ng buo, pero gusto kong bigyan ka ng pagkakataong patunayan na kaya mong magbago. Hindi para sa akin, kundi para kay Ella. Siya, ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy, at alam kong siya rin ang dahilan kung bakit gusto mong magbago. Hindi ko sinasabing magmadali tayo, pero nandito ako, willing na makipagtulungan sa'yo. Sana, hindi mo kami bibiguin. Habang binabasa ko ang liham, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na kailangan kong dalhin. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang pag-asa, ang posibilidad na maaari pa akong maging bahagi ng pamilyang minsan kong sinira. Simula, noon ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para patunayan ang sarili ko,
Nagtatrabaho ako ng masipag, ginagastos ang sahod ko para sa therapy ni Ella, at sinisiguradong may oras ako para sa kanya. Isang araw, habang naglalaro kami ni Ella sa parke, bigla siyang tumingin sa akin at ngumiti. Papa, masaya ako na nandito ka ulit. Hindi ko mapigilang ngumiti, at habang hinahalikan ko ang kanyang noo, naramdaman kong unti-unti nang bumabalik ang dating saya sa buhay ko. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw na nagsimula ng bumuti ang kalagayan ni Ella. Sa bawat hakbang niya sa therapy, nararamdaman kong nagbubunga ang lahat ng sakripisyo namin ni Mia. Jake, salamat sa pagtutulungan natin, sabi ni Mia isang gabi habang tinatapos namin ang budget para sa susunod na buwan. Mia, salamat din sa pagbibigay mo ng pagkakataon. Hindi ko sasayangin ito, sagot ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanya ang ngiti na minsan ko nang sinira. DJ Serene, ang kwento ko ay hindi perpekto. Maraming mali, maraming pagkukulang, at maraming sakit. Pero natutunan ko na ang pagbawi sa pagkakamali ay hindi isang simpleng bagay. Kailangan itong pagsikapan araw-araw. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong natututo. Patuloy pa rin akong nagbabayad para sa mga maling desisyon ko noon. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Ella at si Mia, nararamdaman kong may dahilan pa rin para magpatuloy. Ang pagmamahal ay hindi laging sapat. Kailangan itong sabayan ng gawa, ng pagsisikap at ng katapatan. At iyon ang natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. Sa huli, tumingin si Jake sa refleksyon niya sa bintana, hawak ang litrato ni Mia at Ella na nakalagay na ulit sa wallet niya. Napangiti siya at sa isip niya, isang bagay lang ang malinaw. Ito ang tamang daan at hindi na ako kailanman lilihis pa.